Kasi isa po ng ibang klase po yung style ng pagluluto ng aking nanay kasi ang ginagawa niya, pinapatining muna niya, pinababawas muna niya yung pangalawang gata dito, ayan, parang papamantikain muna niya. Pero ihulog na natin yung mga sangkap natin, sibuyas, bawang, tapos sili. Ayan, lagyan din natin siya ng paminta para medyo masarap yung lasa. Tapos maglagay tayo ng asin. Ang nilalagay lang po namin na timpla kasi syempre pang old style. Asin lang po nilalagay ng nanay ko, wala pong ibang nilalagay siyang timpla. Kaya napaka-healthy po talaga ng niluluto. Ito na po natin ang ating sahog. Ayan, dinurog-durog na po namin yung sahog namin para lalong malasa sa ating gata. Ayan. Pag ganyan na nagbubungula na tapos kumukulo na, maya-maya pwede na natin ihulog ang ating gulay. Tapos ito yung unang gata po, pwede po ilagay dito yung sibuyas. Ayan, kung gusto lang po nyo. Kung purpose lang naman yan, kung gusto nyo. Nasa inyo naman yan. Pwede naman isabay. Atin dyan na ihulog na gulay ay yung sinatawag naming lubi-lubi po. Yung nyug-nyug pala kung tawagin. Ayan. Kasi medyo matigas po ito. Para madali malambot. Hindi pwede sabay-sabay talaga. Next po dyan ay ihulog na natin yung kamuting kahoy, yung bilanghoy. Talbos ng bilanghoy. Tapos ang style po dyan, huwag nyo haluin para hindi pumait yung bilanghoy nyo, yung talbos ng kamuting kahoy. Ipasip-sip nyo lang siya sa gata nyo para hindi siya magpait. Ayan, yan ang diskarte dyan, napakalupit nyan. Turo ng mga ninuno natin, mga magulang natin na idea. Yan, pag nasip-sip na po ng pwede nyo na po halo-haloin para sama-sama na siya. Tapos maya-maya pwede natin nilagay ang Chinese kalunggay. Pag medyo tuyo na po yung sabaw o kaya yung gata niya, pwede nyo na po ihulog ang Chinese kalunggay. Yan, kasi medyo mabilis to malata, kaya ganyan, pinapahuli natin siya. Yan, kagaya ng pasipsipin lang natin siya para hindi magpait. Ganyan lang style, dahan-dahan lang. Pag ganyan na po katuyo, ayan, nakita nyo na wala ng yan, pwede nyo na ilagay yung pinakaunang gata. Ayan, ihalo na natin siya. Ayan, hindi kami nagtitipid sa panggata kasi marami kaming niyog dito. Ayan, kaya napakadaming gata na nilagay namin para talagang magpupo tayo sa kinakain natin. Charot lang. Ayan, para solid talaga yung ating gata kasi fresh naman. Bakit tayo magtitipid? Masarap yan. Ayan, ito na po yung resulta ng ating niluluto. Ayan, luto na po siya. Pwede na pong kumain kung gusto nyo. Magdala na lang kayo ng bahaw para ubos talaga. Ayan, nagmamantika dapat para masarap yung ating pagkain. Pakalupit dito na style o diskarte. Ayan, lalagyan nyo ng suka baga. Suka na may timpla, yung ginata nyo na lagyan yung gata na nagulay. Ayan, napakasarap niyan. Solid na solid talaga.